Georgina Spove. Agad na bumugod sa akin ang sandamakmak na tao, paglabas ko sa airport. Karamihan sa kanila tagahanga ko, at yung iba naman ay mga reporter. Inalalayan kami ng tauhan mula NAIA, para makalabas ng airport kung saan naghihintay ang van namin. Isinuot ko ang shades na iniabot ni Ate Neslie, upang hindi na ako masilaw pa sa mga flash, na nagmumula sa camera ng mga reporter at fans. Miss Georgina, may masasabi po ba kayo, tungkol sa kumalat na picture nyo kasama ang isa pang modelo, na si Roland Breeze? Tanong sakin ng reporter. No comment po muna, sambit ni Ate Neslie. Sa awa ng may kapal, nakasakay na rin kami sa van, na agad namang pinaandar paalis ng airport ng driver na si Kuya Tony. Pinapatawag ka ng CEO, Georgina. Rinig kong saad ni Ate Neslie, habang may kinakalikot sa tablet niya, na malamang sa malamang, ay ang schedule ko sa buong buwan, o baka nga sa buong buhay ko na. Can't I take a rest first? Wala pang 5 minuto, nang nakabalik ako rito sa Pinas. Ano na naman bang kailangan niya sakin? Naiiritang tanong ko pabalik. Kasi naman, masakit pa nga ang ulo ko, at may jetlag pa rin ako. Ikaw kaya bumiyahe ng 15 oras. Even though I want you to take your rest first, I can't do a thing about it, Georgina. CEO wants to talk to you 3 days ago pa. Kung wala lang yung ginagawa rito sa Pinas, baka siya ang pumunta sa LA. Umirap ito sakin. Akala mo talaga, samandal na lang ako at pumikit. Dito man lang makatulog ako kahit konti, mukha lang talaga akong Diyosa, but then tao pa rin ako at napapagod. Agad kong iminulat ang mata ko, nang maramdaman ko ang pagtapik sa aking braso. Tumingin muna ako sa paligid, at confirm, na sa entertainment company na nga ako. Fix yourself first. May mga paparazzi sa labas. Iniabot nito sa akin ang suklay. Tinted ang bintana ng kotse, kaya hindi ako makita ng mga tao sa labas, pero nakikita ko sila. Kinuha ko ang suklay na yun, at sinuklay ng bahagya ang buhok ko. Nilagyan ko rin ng lipstick ang labi ko, at muling sinuot ang sunglasses ko, bago ako bumaba ng van. Akala mo mga zombie, na nagsisuguran ang mga reporter sa van namin, nang makita nila na nakababa na ako. Mabuti na lang at naharangan sila agad ng mga gwardya, dahil kung hindi, pirat ang beauty ko pag nagkataon. Agad na bumungad sakin, ang napakalaking portrait ko, na nakadisplay sa lobby ng entertainment company namin. Well, ako kasi ang pinakasikat na modelo nila, aside from that isa rin akong soloist, di ba maganda na ako? Talented pa, ang ganda ko talaga, nakangiting bulong ko sa sarili ko, nang malagpasan na namin ang portrait ko. Oo, maganda ka na Georgina Evangelista, pero lagot yang beauty mo kay CEO, antag sakin ni Ate Neslie. Kahit kailan alaga ang cage nito. Napaka-cage mo no, Ate Neslie, kaya walang nagkakagusto sa'yo, kahit na maganda ka rin naman. Wala kasing saya ang buhay mo, buti nga nakatitiis pa ako sa'yo, biro ko sa kanya, habang inaantay namin ang pagbukas ng pinto ng elevator. Huwag mo nga akong itulad sa'yo, na puro joy lang ang alam sa buhay, kaya laging pinagpipiestahan ng mga tao at reporter, miski ang pribadong buhay mo. Bumukas na ang pinto ng elevator, at lumakad na kami papasok ng CEO's office. Kasi naman Ate Neslie, kung may Aphrodite ang Greek mythology, at si Kara naman ang sa Roman, ako naman ang Diyosa ng kagandahan dito sa Pilipinas, mapang-asar na saad ko rito. Tumigil na ang elevator, at lumakad na kami papasok sa opisina ng CSO. Ewan ko sa'yo, Georgina. Magpakatino ka naman. Georgina Evangelista, would you mind explaining these pictures? Agad na bungad ng CEO, pagkapasok namin. Medyo harsh siya, sana man lang pinaupo niya muna ako bago pag-alitan. A picture of mine? Hisang aman, walang ganang sambit ko kasi. Hello. Halata naman na yun ang makikita sa litrato, itatanong pa sakin. Correction, Georgina with another new man. My God. Alam mo bang 2 araw pa lang ang nakakalipas, nang malinis namin ang French kiss video mo, with a foreign male model, pagkatapos ito na naman. Sambit nito, habang nakapikit, siguro pinapakalma niya ang sarili. Bago na naman ba?
Pangilan na ba yung lalaking nanalink sa'yo para sa taon na ito, Georgina? Kahit na pagsamahin ko ang kamay at paa nating tatlo dito, hindi pa rin yun sasapat. Singit na rin ni Ate Neslie. Taray naman ng dalawang ito. Nagsanib puwersa pa para sermonan ako. It's my life by the way, so I have all the right to live it the way I want it. Masyado lang talaga silang pakialamera. Naiiritang sagot ko, kasi naririndi na rin ako na bawat buwan, na lang may ganto kaming eksena. Yeah, it's your life, but you're a celebrity, Georgina, an idol and a supermodel. All eyes are on you, and everyone's watching you, CEO hissed angrily. Oo, galit na siya, at konti na lang mag-e-evolve na siya, kaso nagiging pangit na halimaw siya pag nagalit. On the second thought, wala naman palang gwapong halimaw di. Ba, hindi ka ba talaga magpapakatinuha, Georgina? Alam mo ba, na bukod sa pagiging Asia's top beauty, kilala ka rin bilang playgirl of the town? Tanong sakin ni Ate Neslie, habang nakapamiwang ito. Talagang babaeng ito, dapat pinagtatanggol niya ako, kaso really nakikisermon din siya. Okay, I'll try to become a good girl, happy. I finally utter in defeat. Wala na akong choice. Aabot kami dito. Hanggang kinabukasan, pag hindi pa ako nagpatalo sa dalawang ito. Don't give it a try, do it, pagtatama ng CEO sa sinabi ko. Grabe naman talaga, sige Georgina, ibang lalaki na naman. Yeah right, napaka-playgirl talaga. I'm sure na hindi na yan virgin ang landi, Every week na lang ibang lalaki ang nalilink sa kanya. Maganda kasi kaya ganyan, ilan lang yan sa mga komentong mababasa mo sa social media, patungkol sa picture namin ng Rafael na iyon. Inilagay ko na yung phone ko sa side table, at inihagis ang sarili ko pahiga sa higaan. Nakakapagod din kayang maging ako, lalo na at ang dami pang taong papansin, bulong ko sa sarili ko, habang papikit na ang mga mata ko. Jackson's POV. Do we have an appointment at this hour? Tanong ko sa sekretarya ko, habang may binabasang mga dokumento, na nangangailangan ng pirma ko. You have a cabinet meeting at 11 PM Mr. President, and a flight for your state visit in Canada, at 1 AM, sagot nito. Sakin. I nodded at her. Lumabas na rin ito sa opisina ko. Sandali kong itinigil ang aking ginagawa, at sumandal sa swivel chair. I am now the president of this country. I hope that you're proud of me now, Dad. I whisper, being in politics demands all of your attention. I must say that this is tiring too, physically, emotionally and mentally. This field will definitely give you a massive headache. Tumayo na ako mula sa pagkakaupo, at inayos ang suit na suot ko, saka lumabas ng aking tanggapan. Agad kong nakita ang mga staff na naghihintay sakin, at lumakad na kami papunta sa conference hall, kung saan gaganapin ang cabinet meeting. Around 12:45 AM nang matapos ang meeting namin. Agad na rin kaming dumiretso sa paliparan, dahil may flight pa ako papunta sa Canada, para sa isang state visit. Isang flight attendant, mga piloto at ang presidential staff lang ang kasama ko sa eroplano. Ipinikit ko ang aking mata, nang makasakay na kami sa eroplano. Wala na akong oras pang magpahinga pagdating ko sa Canada, kaya dito ko na lang gagawin yun, ilang minuto lang at dinapuan na rin ako ng antok. Georgina's POV. Ako lang ba yung may manager, na wagas makatrespass sa unit nila? Hastiya naman. Yung tipong majay gising ka na lang, dahil sa ingay na gawa nila. Mabilis akong napamulat ng mata, nang marinig ko ang matinis na boses ni Ate Neslie. Georgina, wake up, may schedule ka ngayon, wika nito, saka lumabas ng kwarto. Naiinis na bumangon ako sa higaan, at dumiretso sa kusina, kung saan ko nakita ang magaling na babaeng iyon, na nagtitimpla ng tsaa. Umupo ako habang papikit-pikit pa rin ang aking mga magagandang mata. I thought wala akong schedule. Nakasimangot na tanong ko rito. Ganito kasi yun, bago niya ako inihatid dito sa unit kagabi, she told me that, I have all the rights to sleep all day long, pero aba naman, wala pang alas 8 ng umaga, at ito binubulabog niya na agad ang beauty ko. I know, bigla ang may isang event kasi sa convention center,
at madaming politician ang pupunta roon, including the President of the Republic of the Philippines. Halata naman na kinikilig ito, habang sinasabi niya yun sa akin. Pero may bago nang ang presidente. Ba't parang wala akong alam? Nope, scratch that, wala naman kasi akong pakialam sa mga ganang bagay. Ano naman kung may event na dadaluhan ng maraming politician? Bakit nasali ako roon ang layo ng show business sa mundo ng politika? Kunot noong tanong ko, humigop na ako ng tsaa na inabot niya kanina. You have to perform there, Georgina. Iniwan niya naman ako sa kusina, kaya sinundan ko na naman siya, only to find out na pumasok siya sa kwarto ko. Wear this and fix yourself, dadaan pa tayo ng studio para sa rehearsal, kaya bilasan mo na. Pwede ba huwag ka nang magtanong sa akin? Sabay lapag ng damit sa higaan ko, at tinulak pa talaga ako papasok ng CR. Bastos na bata ito. Labag man sa puso ko, binuksan ko na ang shower at naligo. Ang lamig ng tubig, pero carry lang naman. I've finished bathing after 30 minutes, I guess. Hindi ko sure, pag maganda kasi matagal talagang maligo. Mabilisan lang akong nagpatuyo ng buhok, at hindi na rin muna ako nag-makeup. Hassle kasi papawisan din naman ako mamaya, kapag nag-practice na kami. Yeah, make it a little bit fast. Sigaw ng bruha kong manager mula sa labas ng CR. Wait, nakaka-stress ka, sigaw ko pabalik. Nagsuklay na lang ako bago lumabas ng CR. Agad ko namang nakita ang babae na yun, na hawak-hawak na ang mga gamit ko, ibig sabihin, ay aalis na talaga kami. Labas na Georgina pabebe pa kasi. Sungit talaga niya. Palibas sa single kaya ganyan yan, She's blubbering habang pababa ang elevator, kasi nasa 23rd floor ang unit ko, kaya minuto din ang inaabot, bago kami makarating sa lobby. Dahil sa mabait ako, hindi ko na lang iniintindi ang mga sinasabi niya. Nasa tapat na ng entrance yung van ko, at wala naman masyadong tao, kaya hindi na rin naging problema ang paglabas ko ng building. Georgina, maawat mahabag ka, kahit na may makita kang gwapo magpakatino ka naman, hindi pagbet mo go. Kinuha ko mula sa kanya ang bag ko, at kukunin ko sana ang earphone ko, kaso hindi ko siya makita roon. Halos na ilabas ko na rin lahat ng gamit na laman ng bag ko, kaso wala talaga yon. What are you looking for? Kunot noong tanong sakin ni Ate Nestle. My earphones but I think I left it. Nakapout na sambit ko. Ibinalik na yung mga gamit sa loob ng bag. May earphone ako rito, Georgina, singit ni Kuya Tony sa usapan namin. Really? Pahiram. Excited na sambit ko, at kukunin ko na yun mula sa kanya, nang agawin ito ni Ate Nestle. Ano ba? Naiiritang tanong ko sa kanya, saka ko ito tinapunan ng masamang tingin. My God, Georgina, binibilinan kita na magpakatino ka, pero mag-e-earphone ka lang. Just me, hindi kita kinakaya. Hinilat niya na ang kanyang sentido, tanda na naiinis na siya. Okay fine, hindi na, I said in defeat. Samandal na lang ako sa upuan. Ilang minuto pa ang lumipas, at nandito na rin kami sa studio. Nakita ko ang kapartner ko sa sayaw, na si Kent na nag-stretching na. Agad siyang ngumiti sakin, nang makita niya ako. Nag-warm up na rin ako, at maya-maya pa ay nagsimula na rin kami mag-practice. Around 7 PM nang dumating kami sa convention center, at dumiretso agad kami sa dressing room dito, kung saan ako aayusan ng mga makeup artist ko. They put a light makeup on my face, at hinayaan lang nilang nakalugay ang straight kong buhok. Medyo sexy yung damit, pero carry lang naman, kasi nga sexy yung concept ng sayaw ko, alangan naman magpajama ako, edi munhang tanga ako nun. Natapos na rin naman sila sa pag-aayos sakin. Lumabas muna yung manager ko saglit. Hindi ko lang alam kung anong ginawa niya. I am scrolling on my phone, nang maramdaman kong naiihi na ako. Nagpalingalinga ako, at walang CR sa loob ng dressing room, kaya lumabas ako dito, para hanapin ang CR, ilang minuto na rin akong naghahanap, sa CR na yun. At sa awa ng bathala ng Mount Olympus, nakita ko na rin yun. I enter one of the empty cubicle, at dun umihi. Lumabas na rin agad ako, kaso nagulantang ang kaluluwa at kagandahan ko, nang may makita akong lalaki sa CR. Tuldok.
Ah, pervert. Stalker kita no. Manyak. Sigaw ko rito, at dali-dali itong lumapit sakin, para takpan ang bibig ko. Honestly gwapo naman si kuya nakasuit, at mukhang disente, pero bes, manyak siya. Pumasok siya sa loob ng CR ng babae, kinagat ko ang kamay niya, na nakatikip pa rin sa bibig ko, dahilan para mabitawan niya ako. Isang sampal ang binigay ko sa kanya, nang makawala ako mula sa pagkakakapit nito sakin. What the? Tiimbagang na tanong nito. Nakakatakot ang paraan ng pagtingin niya sakin ngayon. Rapist. Sambit ko dito, at nag-smirk lang siya sakin, sabay lumapit ito sa kinatatayuan ko, kaya napaatras naman ako. You don't have any idea who am I, right? He asked, habang may nakakalokong ngiti sa lobby nito. Naramdaman ko ang pagtama ng likod ko sa malamig na pader. Wala akong pake. Ang alam ko lang isa kang manyak, na pumasok sa CR ng babae. Sabay irap ko rito. Nagulat naman ako, nang bigla itong tumawa. Boom kings. Hindi lang siya manyak, baliw rin siya. Well this a comfort room for men, stupid. Sabay layo sakin. Tumalikod na lang ako rito, at lumabas na ng CR, nakakahiya. Ako naman pala yung tatanga-tanga, na pumasok sa maling CR. San ka ba galing? Magpe-perform ka na. Marahan akong hinayla ni Ate Neslie sa backstage. Narinig ko ang anunsyo ng MC sa pangalan ko, at namatay na ang ilaw. Lumakad na kami papunta sa stage, at nagsimula ng tumugtog ang music. The audience gave me round of applause, as I finished my performance. Umakyat na ulit ang MC sa stage, at nagsimula ng magsalita. And now let us all welcome the newest president of our country, President Jackson Segovia. Nakangiting wika nito. Nabato ako, nang makita ko kung sino ang lalaking tumayo. He's the president. I whisper to myself, what the? I am so dead? Bulong ko sa sarili ko, nang makalapit na sa stage ang lalaking kanina ay sinampal ko, at sinabi ang manyak, na siyang presidente lang naman ng bansa ko. Inabot niya sakin ang mga kamay niya, para makipag-shake hands, at inabot muna ng ilang minuto, bago ko yun tinanggap. Nice to meet you, he murmured with a taunting smile. Georgina Evangelista, nahihiyang sambit ko. Kasi naman, hindi ko talaga inasahan, na may pagka-demigod ang bagong presidente ng bansa. Nice to meet you Georgina, seryosong sambit nito. Binitawan na rin niya ang kamay ko. Bumaba ako ng stage, kasi nga magsasalita na ang lalaking yun. You look pale, are you okay? Tanong ni Ate Neslie, habang pinupunasan ang pawis ko, na hindi ko alam kung paano ko ba nakuha. Okay lang ako, pagod lang, I lied. Bumalik na kami sa dressing room, para makapagpalit ako ng mas formal na damit. Masakit ang ulo ko, pwede bang umuwi na lang tayo? Pagdadrama ko, dahil for the first time in forever, nakaramdam ako ng hiya. Teased. Pahamak talaga yung pantog ko, Kung hindi ako naiihi kanina, hindi ako lalabas ng dressing room, hindi ako papasok sa maling CR, at hindi magkukross ang landas namin ng presidenteng iyon. Medyo bet ko pa naman siya kasi gwapo, mayaman at matalino siguro yun, wala naman sigurong presidenteng tanga, right? At ang hubog ng katawan pa. Ang yummy. Tuldok. Daydreaming again. Bulong ng babaeng ito, na hindi ko alam kung kanina pa ba narito sa dressing room. I am not, kinakabahan lang. Kumuha ito ng isang upuan, at lumapit sakin. Kailan pa kinabahan ng isang Georgina Evangelista, na akala mo nakalunok ng 30 drum ng confidence. Pang-aasar niya sakin, at halatang pinipigil nito ang tawa niya. Just me. Kung alam mo lang ang ganap ko kanina, baka nailagay mo na ako sa drum na yan, sinemento, at pinatapon sa Pacific Ocean. Ipal lang, Ate Neslie. Minsan nga lang diba, kaya pabayan mo na ako. Kunot noong wika ko, at tinawanan niya lang ako, sabay abot ng gown na isusuot ko. Ang jalogs mo talagang babae ka, pero maybe tayo, ang gwapo talaga ni President Jackson diba? Tanong niya, habang kinukuha yung stilettos na ipapares sa gown ko. Yeah he is. Pabebeng sagot ko, kasi nga gwapo naman talaga siya. Remember nakita ko nang malapitan yung mukha niya, nung nag-inabno ako sa CR, ilang saglit pa at nakapagbihis na rin ako,
ng matinong damit, kaya labag man sa kaloob-looban ko, lumabas na ako sa dressing room, at dumiretso sa venue, kung saan nandoon siya. "There you are," wika ng MC, nang makaupo na ako sa isa sa mga mesa. Hindi ko alam na Thanksgiving party pala ito ni President Jackson. Buti na lang talaga, at wala siya rito, pero nasaan na kaya yun? Bakit ko nga ba siya hinahanap? Naaga ng isang babaeng sophisticada ang atensyon ko. "I think she's the Vice President's wife, ata, ewan. Wala naman kasi akong alam sa field na ito, ay hindi, mas akmang term, ay wala akong pakialam." I am sitting and smiling like a fool for almost an hour, at sa totoo lang nababagot na ako. Napaka-formal ng party na ito, wala man lang bang pad-isko dito. Halos lahat ng tao rito, ay may kanya-kanyang mundo, bukod pa roon, matatanda na rin sila, walang mapapala ang beauty ko. "Ate Nestle, lalabas muna ako saglit, para magpahangin," I whisper. Bago pa man ito makasagot sakin, tinalikuran ko na siya, at lumakad palabas ng hall. "This garden place is wonderful." Nakangiting bulong ko sa sarili ko, habang lumalakad papunta sa fountain. Medyo dim lang yung ilaw, at madaming magagandang bulaklak. Halos wala ring tao, ang sarap tamabayan ng lugar na ito. Dahil siguradong nakakatanggal siya ng stress. Umupo ako sa gilid ng fountain, habang pinaglalaroan ng tubig nun, na parabang isa akong bata, na ngayon lang nakakita ng ganong bagay. "It was a surprise seeing you here," wika ng isang pamilyar na boses, kaya nagangat ako ng ulo, at nakita ko si Jackson na nasa tapat ko, habang nakalagay sa bulsa ng slacks niya ang dalawang kamay nito. "Mr. President," nauutol na sambit ko, at napatayo na rin. Talaga ba, faith and destiny? Iniiwasan ko nga ang taong ito, tapos of all people out there, siya pa talaga ang makikita ko sa garden na ito. "Nanadya ba kayo o ng asar?" He gave me a smirk, that can cause a heart attack of mine. "Ang gwapo, just me, Georgina, kalmahan mo. Kunwari the mere ka remember, may kagagan ka pa, ear liar." "Now you know who I am," he said with a mischievous smile, pasted on his good-looking face. "Sorry, I didn't know, at saka, hindi ko naman alam na kranang lalaki yun, kaya napagbintangan kita." Diretsong sagot ko, kahit na medyo malayo na yun sa tanong niya. Feeling ko isa akong guilty na kriminal. Why am I feeling this way? Nasaan na ba yung confidently beautiful, na ako na walang inuurungang tao? Kailangan ko siya, right now. Pinukulan niya ako ng mga tingin, at tumayo ito mula sa pagkakaupo. Marahang lumakad ito papunta sa kinatatayuan ko. Inaakit niya ba ako? O naakit lang talaga ako? Ilang beses ko na atang nalunok ang sarili kong laway, kasi ikaw ba naman, lapitan ng ulam. Isa akong babaeng maharot, at madaling matukso, pero hep virgin pa ako. Hanggang make-out lang naman kasi ang nagagawa ko, kapag bet ko ang lalaki. Pero para sa lalaking ito, na presidente ng bansa namin, parang gusto kong magpakama sa kanya. Scratch that crazy thought of yours, Georgina, malandi ka lang, pero hindi ka pokpok ano naman kung gwapo siya, mayaman, presidente, at higit sa lahat yummy. I should know by now, that this gorgeous man heading towards me is off limit. You know what? I don't want to accept that sorry of yours, he utters sexily. Napahawak na lang ako sa magkabilang side ng gown na suot ko. What do you mean? I asked nervously. Sinikap ko na titigan din ito sa mga mata niya. Inisang hakbang niya ang natitirang pagitan namin, at hinapit nito ang bewang ko palapit sa kanya. I want something from you, he whispered, right in front of my beautiful face, at bago ko pa man maibuka ang bibig ko, para makapagsalita. He crushed his lips against mine. I should be pushing him right now, pero hindi yon ang ginawa ko, dahil inilagay ko pa ang mga kamay ko sa batok nito, at hinayla siya palapit sakin. He is kissing me passionately. Hindi ito katulad ng pakikipaghalikan ko sa ibang lalaki, na akala mo ay kakainin na ang bibig ko, sa sobrang bilis ng paghalik nila sa mga labi ko. He kisses me as if he means it, na para bang meron siyang nararamdaman para sa akin.
Tumigil na siya sa paghalik sakin, at niluwagan niya na rin ang pagkakahawak sa bewang ko. Without even saying a word, iniwan niya ako nang nakatulala sa garden na yon. What was that? I whispered to myself. Napahawak ako sa mga labi ko, habang unti-unting nawawala sa paningin ko ang lalaking, kanina lang ay kahalikan ko. This is the first time, na inisip ko ang dahilan, on why did I kiss him back? Usually kasi, pagkatapos kong makipag-make out, parang wala lang yun sakin, but this one seems to be big deal. Anong nangyayari sakin? It turns out that he is someone, who have control within everything. Bakit nga ba hindi ko makalimutan ang mga halik niya? Why can't I forget how his lips moved with mine, and how he held my body, as if he don't want to let it go? My God! Nasaan na ba yung dating Georgina Evangelista, na binabansagan nilang, playgirl of the town? Bakit hindi ko siya makalimutan? Ang lalim naman ata ng iniisip mo. Tanong ni Ate Neslie. Tinabihan ako nito sa sofa, kung saan ako pansamantalang nakaupo, at nagpapahinga, dahil kakatapos ko lang mag-practice. Hindi naman, nasa Malacanang lang, wala sa sariling wika ko, kaya miski ako nagulat, nang lumabas yun sa bibig ko. Ano? Kunot noong pinasadahan ako ng tingin ng bruha kong manager, na akala mo ay nakagawa ako ng krimen. Nothing. Nahiga na lang ako sa sofa, at ginawang unan ang lap nito. Naramdaman ko ang paghaplos nito sa buhok ko. Looks like you really mean it. When you told US that you will be a good girl, makahulugang sambit niya, dahilan para magmulat ako ng mga mata. Nakita ko ang nakangiting imahe ng babaeng ito. Medyo naguguluhan ako sa takbo ng usapan namin natatanga na rin ba ako? Well, isang buwan na kasi ang nakakalipas, at wala pang isyu na nauugnay sa'yo, paglilinaw niya. Nahiga na lang ulit ako, at pinaikit ang mga mata ko, bago ko siya sinagot, people change. Nakakapagod din kayang maging ako, I blurted out, bago tuluyang nakatulog. Jackson's POV. Mr. President, handa na raw po ang mga bagong train, na ipapalit para sa LRT, saad ng staff ko. Kasalukuyang. Nasa meeting kami, kaugnay sa bagay na yon. That's great. When will they replace the old and broken train? I asked. Tinitigan ko ang mga imahe ng train, na binili ng gobyerno mula sa Japan. Next month, Mr. President. It will take half year, para matapos nila yun ng tuluyan. Tuldok. Masyadong matagal ang kalahating taon, at tiyak na maraming tao ang mapeperwisyo pag nagkataon. Hindi ba kakayanin, na huwag umabot ng kalahating taon? Masyadong magiging malaking abala yun, para sa commuter. Nagkatinginan naman ang contractor ng train, at ang mga staff ko. If that is what you want, sir, we will try to finish replacing the old and broken train as soon as possible. Tumayo na ako, at nakipagkamay kay Mr. Furukawa, na siyang contractor para sa project na ito. Kaagad din akong bumalik sa tanggapan ko, para makapagpahinga saglit, bago ang mga susunod kong lakad. Nang biglang maalala ko si Georgina. I should forget her by now, that woman is no good for me. She might ruin the reputation, that I've tried to build with all my life, I whisper. Kinuha ko na lang ang mga folder na nakapatong sa mesa. Mr. President, the plane is ready, and the Prime Minister of Canada is waiting for you. Tumayo na ako, at sumunod sa sekretary ko. Kailangan kong bumalik ng Canada, para tapusin ang mga usapin sa pagitan ko, at ng Prime Minister nila. Georgina's POV. Ito na naman kami, back to reality na ang beauty ko. In demand na naman ang gandang Georgina Evangelista. Yeah, can't you make it a bit fast? You may be a celebrity, pero hindi ka hihintayin ng eroplano sa NAIA. Sigaw ni Ate Neslie. Dahil nga back to reality na ako, ayan pati si Ate Neslie nakabunan Jerry mode on na ulit. Sandali naman nagbibihis pa diba? Alangan namang pumunta ako sa airport ng nakasando, at pajama. Sigaw ko pabalik. 3:00 pa lang ng madaling araw, at 1:00 na ako ng madaling araw nakatulog. Tuldok. Puyat na puyat ako, at kapos na kapos sa tulog. Magrereklamo pa kasi. Baka matraffic tayo.
Lumabas na ako habang iniipit ang buhok ko, at nakita ko ang babaeng bruha, nadala na ang malita ko. My God! I hate drugs. Ate Nestle, 3:30 AM pa lang, walang traffic ng ganitong oras, don't me. Naiiritang inirapan ko siya, at sinuot ang rubber shoes ko. Paano pag na-traffic tayo, at naiwan ng eroplano? Alam mo naman na ilang oras din ang biyahe papuntang Canada. May schedule ka na agad, paglipag ng eroplano doon, di ba? Ang taray. Bakit pagbaba ko ba ng eroplano, andoon na agad ang photoshoot ko para sa CC? Hindi na ako sumagot pa, at lumabas na lang ng unit ko. Nasa van na kami lahat, pero sige pa rin siya kakadada. Gusto nyo ba ng manager? Pinamimigay ko na siya. Eksaktong tinatawag na ang pasahero ng eroplanong sasakyan namin, pagdating namin ng paliparan, kaya dumiretso na kami roon. Paano kung nagtagal pa tayo ng konti, di naiwan tayo. Pag naiwan tayo, palalanguyin talaga kita papuntang Canada. Ate Nestle naman, andito na tayo. Hindi naman tayo naiwan, di ba? Kaya kalmahan mo na, okay. Nakangising sambit ko. Kinuha ko ang earphone ko, at ang mapi 4 ko, saka nakinig na lang ng music. Ilang saglit pa ay nakatulog na ulit ako. Marami pa akong oras na matutulog, kasi malayo-layo rin ang lalakbayin ng beauty ko. Georgina, wake up! Andito na tayo. Kinusot-kusot ko muna ang mata ko, bago ito iminulat, at nakita kong nakababa na halos lahat ng pasahero. Nasa entrance na agad ng airport yung van, na maghahatid sa amin sa shooting site, kasi gaya nga ng sinabi ni Ate Nestle, may schedule na agad ako pagkadating namin dito. Around 2 in the morning, nang marating namin ang mismong site. Agad na ipinakilala sa akin ang magiging photographer, at ang ilang mga staff, kasama na ang magiging makeup artist ko. Hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon. Kaagad nagsimula ang photoshoot, nang matapos akong ayusan. 3 oras lang naman ang tinagal ng kabuuan ng photoshoot, kaya bago pa man sumikat ang araw, nasa hotel na kami at nagpapahinga. Naisipan kong buksan ang TV, at saktong nabalita, na nandito rin pala si President. Just me, but bigla akong kinilig. At na-excite. Pakiramdam ko nakatadhana na magkita ulit kami, charot landi ko, slight lang naman. Pagkatapos nun tumabi na lang ako kay Ate Nestle, na nakatulog na rin sa higaan. Dahil nga sa may jetlag pa ako, natulog na rin ako para mawala yun. Napatingin ako sa orasan sa side table, at nakita ko na 7:00 na ng gabi, ang haba pala ng tulog ko. Napahawak ako sa aking tiyan, nang maramdaman ko ang pagkulo nito. Kasi nga baitan mode on ako ngayon, ako na lang ang lumabas at pumunta sa resto, para bumili ng makakain ko. Hinihintay ko na lang ang in-order kong pagkain sa counter, habang nagka-cellphone ng isang lalaki ang lumapit sa akin. Hi, may I know your name? He whispered against my left ear. Dahil sa hindi naman ako pa famous, at snobber. Kahit na famous naman talaga ako, Georgina, sagot ko sa tanong niya, at nginitian na ito. Inabot na sa akin ang order ko, kaya tinalikuran ko na siya, pero laking gulat ko, nang hampasin nito ang puwet ko. Pervert! I hissed and slapped his face. He looks shocked, at parang hindi pa makapaniwala sa ginawa ko sa kanya. How dare you? Sigaw nito sa akin, at akmang sasampalin na ako nito, kaya napapikit na lang ako, pero ilang minuto na rin ang nakalipas, ngunit walang kamay na dumadapo sa akin, kaya nagmulat ako ng mata. I was shocked, at hindi ako makapaniwala, nang makita ko, na pinipilipit ni Jackson ang kamay ng manyak na lalaki. Am I seeing this right? Ang isang hindi makabasag pinggang, Jackson Segovia, na presidente ng bansa ko, nakikipag-away para sa akin. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.